Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon, sir. Okay, kumusta kayo? Okay lang? Okay, mabuti naman. Ngayon, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Okay, Francesca, pwede mo bang paunahan ang ating panalangin? Holy Spirit, Amen. Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Bago mo po ang lahat, maaari bang pakipulot muna mga basura sa ilalim ng inyong upuan? Okay, maaari na kayo maupo. Okay, mga bata, naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Okay, ano nga ulit ang ating pinag-aralan kahapon tungkol saan? Okay, tama. Ang pinag-aralan natin ay ang iba't ibang uri ng letra. Okay, maaari bang sabihin ang iba't ibang uri ng letra? Sabay-sabay natin sabihin ang iba't ibang uri ng letra. Okay, tama. Yun ang iba't ibang uri ng letra. Ang Gothic, Roman, script, at text. Okay, di ba? May iba't ibang bahagi ng Roman. Ano nga ulit ang iba't ibang bahagi ng Roman? Yun ang iba't ibang bahagi ng Roman, ang letrang Roman. Yun ay ang payat na sanga, makapal na sanga, relay at serif. Okay, ngayon may bago na tayong pag-aaralan. So bago ang lahat, gusto niyo bang maglaro? Okay, maglalaro tayo ngayon na tinatawag na pan-puzzle. Pan-puzzle. Okay, ang pan-puzzle ay ito, bubuin nyo ang hindi buong mga salita. Okay, bubuin nyo ang hindi nakabuong salita para, makabuo tayo ng panibagong salita. Ha? Okay, naintindihan ba? Yun ang pan-puzzle. Handa na ba ang lahat? Sasabihin lang ng sabay-sabay ang inyong sagot o ang inyong nabuong salita. Maliwanag po ba? Una? Tama. Ito ay visible. Magaling. Sunod naman. Tama. Ito ay sunod naman. Okay, tama. Ito ay sunod.
Sunod naman ay ang magagaling. Ito ay section line. Okay. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Okay. Ang ating nilaro ngayon ay may connected o konektado sa ating pag-aaralan ngayon. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin ngayon? Okay, ang ating aralin ngayon ay tinatawag na alphabet of lines. Okay? Yun ang ating pag-aaralan ngayong hapon, ang alphabet of lines. Okay, maaari niyo ba basahin ng sabay-sabay ang alphabet of lines? Ang alphabet of lines ay mga linyang ginagamit natin sa ating drawing para mas maunawaan natin ng lubos ang ating drawing. Okay? Ito ang iba't ibang alphabet of lines. Una ay ang leader line. Class, ito ang itsura ng leader line sa pangalawang column. Ito ang leader line. Ang leader line ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Okay, halimbawa, dito sa aplikasyon, ginamitan niya ng leader line upang ituro na itong bahagi na ito ay kawayan. Ginamitan niya ng leader line. Sunod naman ay ang visible line. Okay, class, ito ang isura ng visible line. Ginagamit naman natin ang visible line upang ipakita ang anyo na ating nakikita. Ito ang aplikasyon o halimbawa ng visible line. Ginagamit natin ito upang ipakita ang anyo na ating nakikita. Okay, sunod naman ay ang dimension line. Okay, class, ito ang itsura ng dimension line. Okay, ginagamit naman natin ang dimension line upang ipakita ang sukat ng drawing. Dito sa aplikasyon, ginamitan niya ng dimension line. Pinapakita nito ang sukat ng drawing, ng inyong drawing. Ginagamitan natin ng dimension line. Okay, sunod naman ay ang center line. Okay, basahin nyo nga ng sabay-sabay ang center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Okay, ang center line naman, class, ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Ito ang itsura ng center line. Okay, dito sa aplikasyon, ginamitan niya ng center line upang maipakita ang sentro ng butas. Doon ang center line. Okay, sunod naman ay ang hidden line. Ang hidden line, ginagamit upang ipakita ang linyang hindi nakikita ng direkta. Ito, class, ang itsura ng hidden line. Okay, dito sa aplikasyon, ginamitan niya ng hidden line upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Okay, sunod, basahin na lang sabay-sabay ang break line. Ito ay ginagamit pagputol ng mga bahagi ng drawing. Okay, ang break line ginagamit pagputol ng mga bahagi ng drawing. Okay, ito ang itsura ng break line, class. Okay, dito sa aplikasyon, pinamitan niya ng
break line. Ibig sabihin, ginamitan niya ng break line pamputol ng mga bahagi ng drawing. Okay, so meaning, dito sa bahagi ito ay puputulin dahil ginamitan niya ng break line. Break line. Ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Sunod naman ay ang section line. Iko class ang itsura ng section line. Ito. Ginagamit natin ang section line upang ipakita ang lahating parte ng drawing. Okay, kung makikita nyo dito sa aplikasyon, ginamitan niya ng section line. So, meaning, sa bahaging ito ay hahatiin ang parte ng drawing. Okay, naiintindihan po ba? Ano nga ulit ang mga alphabet of lines? Ano ba? Break line. Okay. Okay nga, kung talagang mas naunawaan nyo ang ating pinag-aralan ngayon, may mapakita ko dito mga linya. Okay, sasabihin mo lang ang pangalan na ipapakita kong linya. Ano kaya ang pangalan ng linyang ito? Okay, tama. Itong linyang ito ay hidden line. Okay, tignan lang mabuti ha. Next, ano kaya ang ito ay break line. Sunod naman, ano kaya ang pangalan ng linyang ito? Tama, ito ay section line. Sunod naman, ano ang pangalan? Ito ay hidden line. Sunod. Ito ay visible line. Yes. Very good. Kay nalulundong niya. Ade, ano man ade? Ano ba? Ito ay dimension line. Tingnan ng mabuti ha. Tingnan ng mabuti ang linya. Sunod. Ito ay center line. Okay, naiintindihan na ba ang mga alphabet of lines? Okay, ngayon, kumuha ng isang buong papel. Kumuha na po ng isang buong papel. Okay, makinig. Okay, iguguhit nyo ang tinutukoy na alphabet of lines. Ha? Iguguhit nyo. For example, dito dimension line. Sa ibaba, ay iguguhit nyo ang dimension line. Naintindihan? Okay, sige. Maaari na kayong magsimula. Sir, sorry lang. Kahit na kopya, sir. Isulat lahat ng dimension line sa loob niya. Kopya nga ito. Kopya nga ito. Susurat ka. Isulat na ninyo ang dimension line sa loob ng drawing. Ay, naman. Dito ang ginagawa. Dali na, diretso na number 1, diretso number 1. Minutes lang. 1 to 7 lang.
5 minutes lang pag-answer. Masih dah. Terima.
Tapos na ba ang lahat? Ayan, tapos na. Ibalik ka. Ano pa? Asa sa harapan. Asa sa harapan. Maupo na, maupo. Wala ng papel? Wala ng papel? Wala na? Wala ng papel? Wala na? Ang visual line naman, ginagamit upang ipakita ang anyo na nakikita. Okay, ang dimension line naman, tandaan na ginagamit natin ang dimension line upang ipakita ang sukat ng drawing. Sunod ay ang center line. Diba? Ginagamit natin ang center line upang ipakita ang sentro ng butas. Okay, sunod ay ang hidden line. Ginagamit naman natin ang hidden line upang ipakita ang linyang hindi natin
direkta. Sunod, ang break line naman, tandaan na ginagamit natin upang ginagamit natin pamputol. Ginagamit natin pamputol ng mga bahagi ng drawing. Ang section line, ginagamit natin upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Okay, naintindihan po ba? Okay, ngayon, kumuha ulit ng isang papel. Kumuha ulit ng panibagong papel. Makinig. Basahin ang bawat pahayag at isulat kung ano ang tinutukoy ito. Kung ano ang tinutukoy na alphabet outline. Answer only. Answer only. Answer only. Answer only. Okay. Isusulat niyo kung ano ang tinutukoy na alphabet outline. Kung ito ba ay dimension line, alien line, section line, leader line, center line, at visible line. Answer only. 5 minutes lang. 5 minutes lang mag-answer. Sir,
or O?